Ayan, good day mga boss. At dito, PMS tayo mga boss. Change oil, brake service, check lahat mga boss. Pati fuel filter. Ayan, lahat yan mga boss. Dito, bubuksan natin yan para makita natin yung mga preno mga boss. Dahil maglalayo tong truck mo to mga boss. Malayo yung mga biyahe nito. Ayan. So pagtanggal ng gulong mga boss, pag nabaklas nyo na, pwede nyo ilagay sa ilalim ng chassis. Ayan. Para safety lang, lalo ng sa unahan ng makina mga boss. Ayan. Yung diskarte ko dyan mga boss. Yung diskarte namin, ipapailalim namin yan yung mga gulong na yun. In case mo na sakali mo na bumagsak, may sasalo. Ayan, patulo ko na rin yung ano yan mga boss. Engine oil, tsaka gear oil, palit lahat yan, pati mga fuel filter. Dito magpo-focus muna tayo sa mga brakes mga boss. Ayan. Siyempre, release muna yung handbrake bago tayo magtanggal mga boss ng mga brake. Dito, pakit muna tayo ng konti dito mga boss. Kahit pawisan, kailangan cute pa din mga boss. Talagang mapapalabang ka dito, ang lalaki ng mga gulong. Dito mga boss, binaba ko muna yung handbrake dyan para matanggal natin yung mga brake drum na yan. Ayan, nung nabuksan na namin mga boss, sa likod, ayos pa, makapal, tsaka walang tagas. Dito sa harapan, ayan, may tagas na mga boss. Yan yung sinasabi ng customer na minsan lumulubog. Ayan, tagasan yung dalawa sa harap mga boss. Dito, ayan, palit muna tayo dito ng wheel cylinder. Ayan. Yung step sa pagpalit ng wheel cylinder, syempre naman, yung vice grip, pipitin natin yung hose. Gamit ng may basahan, pipitin natin. Tapos yan, nilubrikan ko lang bago ko tanggalin yung mga fittings na yan, mga boss. Dahil nga sa matagal nang hindi nasa-servisan yan. Tapos yan, hindi pa napapalitan, stock pa yung wheel cylinder nito mga boss. Ayan, tatanggalin lang natin yan gamit ng mechanical plies, mga spring yan. May dalawang lock yan. I-push nyo lang tapos paikot counterclockwise. Hawakan nyo lang sa ikot, matatanggal nyo yan. Brake shoe naman mga boss, sikwatin nyo lang yan pababa, pataas, tatanggal nyo yan. Ayan, pag natanggal na natin mga brake shoe, dito naman tayo sa wheel cylinder. Yan yung ginawa ko nina dahil nilubrikan ko yan, magaan sumama mga boss. Di hard to get. Ayan, nung natanggal ko na yung dalawang fittings, syempre naman yung mga 4 na 12 mga boss, tanggalin din natin yan. Yung pinaka umahawak sa wheel cylinder yan. Kung nakita nyo yung 4 na yan. Ayan, kung may ganito kayo sasakyan mga boss at yan, naglilik na, pwede nyong gayahin to mga boss. Mag-jack lang kayo, tapos yan, bigyan nyo ng suporta, matatanggal nyo na yan. Dito kabilang side naman mga boss. Sa gusto ko, mainit-init dahil nasa labas tayo mga boss. Ganyan lang naman kasimple yung pagtanggal ng wheel cylinder mga boss. Ayun, pakit pa. Ayun yung mga bolt niya mga boss. At yan, syempre naman, naiinipon ko. Dito, habang inintay ko yung mga pyesa yan, binas ko na lahat. Ayun, para naman mas magandang kumapit mga boss, matanggal yung langis-langis at saka yung brake fluid na tumagas. Sprayan lang ng tubig. Kung wala kang spray wash, pwede nyong gamitan ng sabon mga boss. Tsaka scoba, yan, matatanggal nyo na yan. Ayun dyan mga boss, kung mapapansin nyo, linis na dyan. Tanggal na yung langis dyan. Ayan, nung dumating na yung mga pyesa, syempre naman, sasalpak na natin yan. Sa pagsalpak nito mga boss, mas maganda dito unahin yung mga fittings.
Ayan, pag nalagay nyo na yung mga fittings mga boss, sabihin nyo na yung dalawa para syempre hindi lumaban. May gagalaw-galaw nyo pa, ganyan diskarte dyan mga boss. Ayan, tinanggal ko kayo sa kabila para mas lalo akong magalaw. Ayan, nung nalagay ko na yan, syempre kumagat na ng maayos, pwede nyo nalagay yung mga 12. Ayan, yung 4 na 12 yan mga boss. Kamayin nyo na muna, huwag mo nang gumamit ng sagit para yan, iwas lost thread tayo. Dahil pag na lost thread yan, malaking gastos na naman yan. Bahala na naman mga boss. Ayan, nung katapos mapit, ayan, higpitan na. Ganyan lang naman yan mga boss. Ayan, dahil yung isa hindi ko mapasukan ng sagit, ginamitan ko na lang ng combination. Ayan, syempre nung mahigpit na yung mga 4 na 12 yan, pwede nyo nang pakahigpitan yan, yung mga fittings na yan. Adjust lang yan mga boss. Ayan, at dito kabila naman mga boss. Dalawa kasi yan. Side by side yan. Tsaka wala naman kayong kalito dyan dahil yung pinaka-adjuster, yun yung ipupwesto nyo sa butas na yun kung nagkikita nyo. Baliktaran yan, hindi magkaparehas yung pwesto. Ayan, nung na-fit ko na sa kamay ko, ayan, pwede nang gamitan ng sakit siya. Siyempre naman, pag mahigpit na yung mga yan, nalagay nyo na yung mga fittings, pwede nyo nang tanggalin yung vice grip mga boss. Ay, kung mapapansin nyo sa house, wala nang vice grip dahil nahigpit ako na lahat yan. Dito, syempre naman, nilalagay na natin yung mga brake shoe dito mga boss. Ayan, ipwesto lang natin yan, yung sa adjuster, kung paano yung pagkakalapat ng brake shoe dyan. Sabay na natin yung dalawang spring niya mga boss. Ayan, nilapat na natin yan. I-assemble na natin dito sa taas. Ayan, dapat lang yan mga boss. Tapos, sipkotin lang. Isa-isa muna yung paglalagay. Hindi pwedeng pagsabay-sabayan. Dahil matatanggal yung isa mga boss. Basta yung taktika dito mga boss, pag nilagay mo na yung isa, hawakan mo lang yung kabila. Dahil pag di minawakan yung kabila, matatanggal yung pagkakakabit sa spring. Ayan, ganyan lang oh. Kasimple lang mga boss. Ayan, nung nalagay na, pwede na nilagay yan, yung pin tsaka spring niya. Gamit ng mechanical plies. Hindi pa yata makita yung butas. Ayan, nakita. Ayan, baliktaran pa yan mga boss. Ayan, ganyan yung mga pwesto na. Ayan, malagay na. Pihit nyo lang. Malalagay nyo na yan. Siyempre, sa kabila naman, sa ilalim. Ayun na, nalagay na dyan. Siyempre naman, pwede na ilagay yung brake drum dyan para makapag-adjust na tayo.
Yung pag-adjust nito mga boss, ayan, kung makikita nyo may makikita kayong araw dyan, yung araw na yun, yung pinaka-guide nyo. Ganyan yung pwesto ng pasikwat, kumbaga, yan, kung paano yan, sikwatin yung pag, ganun. Pag-on, yan, ganun. Yung diskarte dito mga boss, dahil dalawang wheel cylinder, kabilaan yung paikot. One side, kung sa left side yung paikot muna. Tapos isagad nyo muna hanggang sa hindi nyo na mapaikot. Pag di na umiikot, yun. I-release nyo lang ng konti. Pag release nyo na ng konti at konting di naman ganun kahigpit yung ikot at may sayad ng konti, yun na yun mga boss. Kabilaan yung adjust nyan mga boss, dahil pag di kabila, hindi magpapantay yung pupod ng mga brake shoe. Kabilaan lang yun. Huwag masyadong masikip yung mga boss, baka naman manikip. Baga di naman masyadong freewheeling, kung may konting sayad. Pag sumagad na, pwede nang i-release. Ganun yung diskarte dyan mga boss. Medyo madami-dami lang adjuster to dahil bago nga yung mga wheel cylinder. Sinagad ko muna ng hanggang sa di ko na mapit, tapos binalik ko. May guide naman kayo dyan mga boss, makikita nyo yan sa likod. Siyempre kung paano yung procedure dito sa kabila, ganun din sa kabila. Kailangan pantay. Siyempre pag natapos na yan, huwag kakalimutan i-bleed mga boss. Kailangan ng dalawang tao dyan, may taga-bomba, tapos yan ako mag-bleed. Kung mapapansin nyo, lakas pa ng hangin dyan. Hanggang bleed natin yan hanggang sa mawala yung hangin na yan, yung bula. Pag mawala yung bula at malakas at wala nang pino na yung niya, all goods na yan mga boss. Sana po nakasunod kayo mga boss. Kung may ganito kayo sasakyan, gusto nyong DIY, panoorin nyo lang ito mga boss, balagan nyo. Huwag nyo kakalimutan buhusan ng tubig, para di mabakbak yung mga bintugan. Ganyan lang naman yan mga boss. Salamat po sa panonood, ingat po kayo.